Alam mo ba na ang galit ay hindi lang nakakasira ng relasyon, kundi pati ng kaluluwa? Mga kapatid, napansin niyo ba kung gaano kadali magalit sa panahon ngayon? Sa social media, sa kalsada, sa trabaho, kahit sa loob ng tahanan, tila normal na lang ang pagkagalit at pagkainis. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa galit? Sa Kawikaan Kapitulo 29 talata 22, sinasabi na, ang magagalitin ay naghahasik ng away, at ang mainit ang ulo ay maraming kasalanan. Hindi lang ito simpleng babala. Ito ay katotohanan na nakikita natin araw-araw. Sa ating panahon ngayon, na-normalize dahil na din sa ating mga napapanood na movies, teleserye, o mga panoorin na nagpo-promote ng pagkagalit. Kung kaya't maraming tao ang pagkagalit ng mabilis ay tila normal na lang. Kaya maraming tao din ang mabilis magkasala dahil sa emosyon na hindi agad nasupil. Kaya ang kaaway ang tuwang-tuwa sa tuwing ang tao ay nagagalit dahil malapit sa pagkakasala ang taong magagalitin. Mababasa natin sa Efeso Kapitulo 4 talata 26 hanggang 27. Binabalaan naman tayo. Kung kayo'y magalit, huwag kayong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na kayo'y galit pa rin at huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Mapapansin natin sa talata na ang pagkagalit ay hindi pa talaga pagkakasala. Ito'y parte pa lang ng emosyon ng tao. Dahil kahit ang Panginoong Hesus ay nagalit sa mga taga-Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo, mababasa ito sa Juan Kapitulo 2 talata 13 hanggang 17. Bagamat ganun ang nangyari, hindi siya nagkasala kahit ito'y kanyang naipakita sa tao. Oo nga't natural lang maramdaman ang galit, pero dapat hindi ito magtapos sa kasalanan. Isipin mo nga, ilang relasyon na ang nasira dahil sa galit. Ilang pamilya ang nagkawatak-watak, ilang pagkakaibigan ang naglaho, at higit sa lahat ilang beses nating sinaktan ang ating sarili dahil sa hindi mapigilang galit. Dahil sa ating bugso ng damdamin, mas madalas ang magagalitin kumikilos sa pamamagitan ng kanyang emosyon kaysa lohikal na pagkilos. Santiago 1:19-20 ay malinaw. Dapat maging mabilis sa pakikinig, mahina sa pagsasalita at hindi madaling magalit. Oo, natural ang emosyon ng galit sa tao, pero ang hindi normal ay ang mabilis na pagkagalit ng tao kahit sa maliit na bagay. Dahil kahit ang Panginoong Hesus ay nagalit din, ngunit hindi ito madalas na mababasa sa Biblia, sapagkat ang katangian ng Diyos ay mabagal sa pagkagalit. Exodus Kapitulo 34 talata 6, kung kaya't sa Santiago 1:19 hanggang 20. Inuutusan tayo na maging mabagal sa pagkagalit dahil nais ng Diyos na maging katulad natin siya, at upang hindi tayo madaya ng kaaway, sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng mabuting buhay na nais ng Diyos. Pero may pag-asa. Ito ang isa sa mga paraan para malagpasan ang galit. Una, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Sabi sa Mateo 6:14 hanggang 15, kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila na nakasakit, kundi ito'y para sa ating mga nasaktan upang tayo'y makaranas ng kalayaan sa galit. Ikalawa, pag-ibig na nagmumula sa Diyos ayon sa Galatia 5:22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Ang pinakamabisang gamot sa galit ay ang pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos, pag-ibig na pumapawi ng galit. Sinasabi sa unang Pedro 4:8, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ikatlo at pinakamahalagang paraan, paglapit sa Diyos sa panalangin. Sa Filipos 4:6 hanggang 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. May mga galit na hindi basta-basta maalis sa atin, pero ang Diyos ang tutulong sa atin para pawiin ang galit na naitanim sa ating mga puso. Kaya ngayon tatanungin kita,
Pipiliin mo ba ang manatili sa galit o tatanggapin mo ang kapayapaan na handog ng Diyos? Kung napagtagumpayan mo ang galit sa iyong buhay, ibahagi mo sa comments ang iyong kwento. Pwede ring i-share mo ang video na ito sa mga taong maaaring kailangan ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspirational na mensahe. Salamat sa pakikinig at pagpalain nawa kayo ng Panginoon.